Nasa sinapupunan pa lamang ni Karen ang kanyang anak na si Kobe, ay alam na niyang may kakaiba itong kalagayan. Kaya pursigido silang mag-asawa na maghanap buhay para maging maayos ang kondisyon ng kanilang anak. At ang kanilang sitwasyon, agad po nating nirespondihan. Ito ang 2 taong gulang na si Kobe. Ang kanyang ulo mas malaki sa pangkaraniwan. Dahil si Kobe, na-diagnose na may hydranencephaly. Ang hydranencephaly ay isang bihirang kondisyon kung saan ang mga cerebral hemisphere ng utak ay wala at pinapalitan ng mga sac na puno ng cerebrospinal fluid. Since 7 months siya sa tiyan ko, nalaman namin na may tubig na yung ulo niya. Nakita sa ultrasound. Yung brain niya ay nabalot na po ng tubig na parang jelly. Sa 1 milyon po na bata, isa lang yung lumalabas na may hydranencephaly. Ang kondisyon ni Kobe nagiging dahilan ng mga seizures sa kanyang paglaki na humahantong sa pagkakaroon niya ng epilepsy. Isa rin sa naapektuhan ng kanyang sakit ang kanyang mga mata. Batay sa mga pagsusuring sinagawa kay Kobe, hindi siya nakakakita. Nagkaroon din siya ng cerebral palsy dahil dito apektado ang kanyang kakayahan na gumalaw o kumilos. After ng birthday niya, binalik ko siya sa ospital. Sabi ko, tapos na rin yung birthday niya, pwede na siguro siyang operahan, doc. Nagpursige na ako na operahan siya. Kasi ano na siya seizure siya ng seizure. Tapos iyak ng iyak ka, pati kami hindi din makatulog. Kaya naman naging mahirap para sa kanila ang pag-aalaga kay Kobe, lalo na nung ito ay sanggol pa lamang. Normal yung head size niya. Pero ang problema lang sa kanya, iyakin na siya. Simula nung baby pa talaga. Iyak siya ng iyak. Kahit na kunting ano lang iyak, hindi kami makatulog. Puyat kami. Tapos nung sabi ng doktor sa amin, after 3 days pa lang siya, inano na ng doktor na ipa-CT scan siya. Ngayon, sinabihan ako ng doktor na hindi siya abutan ng 1-year-old. Kaya yung ginawa namin, hindi na namin tinuloy yung opera niya. Kasi yun sabi ng doktor, kinabahan na kami nun. Bagamat tumigil na ang paglaki ng ulo ni Kobe, matapos ang operasyon nito, patuloy mga ginagawang therapy sa kanya para maigalaw niya ang kanyang katawan. Nung naoperahan siya, sarap na ng tulog niya hanggang ngayon. Tsaka yung head size niya, nung naoperahan, hindi pa siya naoperahan, 59. Ngayon, awa ng Diyos, 54 na lang. Kaya sana gusto namin makalakad din siya. Kaya pinupursige namin linggo-linggo na mag-therapy siya. Malaki na po yung improvement niya. Nagte-therapy siya. Nagagalaw niya ng katawan niya. Dati ganyan lang siya. Ngayon, ganun na siya. Pati yung paa niya. Hindi na siya tinitigasan na ganyan. Ganyan na siya. Tapos yung ulo niya, pag nawit na siya sa kabila, ilipat niya sa kabila. Siya mismo, ilipat niya sa kabila. Ganyan. Kaya niya na. Hindi tulad dati na iiyak na lang siya pag sobrang ngawit. Iyak siya ng iyak. Alam mo na yun, ililipat mo na sa kabila. At tulad ng ibang magulang, si Karen at ang kanyang asawa, nagsusumika para matustusan ang mga kinakailangang gastusin para kay Kobe. Yung mga pangangailangan din ni Kobe, pinagtutulungan lang din namin ng papa niya. Papa niya lang kasi may trabaho. Ako, ginagawa ko rin, gumagawad na ko ng paraan. Sumasali ako sa mga charity. Hindi naman namin kini-question na ba't nangyari sa amin. Tinanggap namin ng buo. Kasi alam namin na blessing din. Blessing din. At batay sa kanyang liham sa programa, gusto niyang manawagan para matulungan ang kanyang anak sa mga gamot nito. Yung inilalapit ko po sa programa, kasi sobrang mahal po ng gatas niya. Yun po yung nilalapit ko gatas niya, maintenance niya po sa mata niya. Na gamot at saka yung iniinom niya po na maintenance. May pinapatak po kasi na sodium 4 times a day.
maliit lang po yung isang bote. Mahigit nasa 300 plus yung isang bote, 4 times a day yung patak. Pero ang mas malalim ng dahilan upang magparesponde ay mabigyan ng kaalaman ng iba sa sitwasyon ng mga tulad niyang may inaalagaang warrior. Ang hirap po. Tapos minsan may nilalait ng mga tao. Sinasabihan na, ay, ba't malaki yung ulo ng bata? Ito, ganyan. Minsan sinasagot ko, hindi naman ginusto ng bata. Hindi naman ginusto ni Kobe na maging ganito siya. Kaya kung pwede magsalita kayo ng wag lang laitin si Kobe. Masakit po sa amin. Na, kasi nakikita namin na yung kasabayan niyang bata, lumalaki. Na tumatakbo na, naglalaro ng normal. Tapos siya nakahiga lang. Mahirap po. Sana makalakad siya. Kahit na ganyan yung ulo niya, basta makalakad lang siya, masaya na kami. Hindi kami nawala ng pag-asa. Kasi inaano naman ng doktor, lagi kaming nagpapacheck up sa kanya. Inaano naman ako ng doktor na, ma'am, gawin mo to, ganito, ganyan. Saka huwag niyong pabayaan, lagi niyo i-therapy, walang absent sa therapy para maabot natin yung goal na makalakad siya, makahawak siya ng daddy niya, mag-isa. Nagsusumikap din kami, ma-therapy siya. Masaya kami. Kasi dati hindi namin siya nakakausap nung hindi pa siya na-therapy, tsaka na-operahan. Ngayon po, nalaro na namin siya. Yung as in, halakhak na yung tawa niya. Dating ngiti lang. Ngayon, halakhak na talaga. Para matulungan si Karen sa ilang pangangailangan niya para kay Kobe, bumili ang programa ng gatas, gamot at maging vitamins para sa kanya. Maging ang kinakailangan niyang pampatak sa mata at gamot sa kanyang balat, sinagot na rin natin. Thank you. Opo, di ba sa balat niya, Nay? Opo. Sobrang laking tulong na po ito, ma'am, kay Kobe. Mabawasan din yung kunti yung gastos namin sa isang buwan. Malaking tulong na po ito. Ako po ulit si Karen Lee 14, nanay po ni Kobe Alipaw. Sa lahat po ng may mga mabuting puso po na kayang tumulong po sa kalagayan ni Kobe. Humihingi pa ako ng tulong, pandagdag po sa mga needs ni Kobe po, kahit panggatas niya lang po kasi sobrang mahal. Pwede po kayong magpadala po sa akin sa through GCash po, Sir 939 093958-43049. Karen Lee 14 po yung GCash name po. Salamat din po sa Net25, Responde, Mata ng Mamamayan, sa tulong na binigay niyo po kay Kobe. Malaking tulong na po ito sa amin. Maraming salamat po. God bless. Marami na ang nakilala nating mga magulang na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga anak na may iniindang sakit. At halos lahat sila, kahit walang-wala man, hindi sumusuko para masuportahan ang pangangailangan ng kanilang mga warrior. Ano mang may babahagi ng programa o sino mang may mabubuting puso na makakaalam ng kanilang mga pinagdaraanan, tiyak na malaking bagay para magtuloy-tuloy ang kanilang pakipaglaban sa mga hamon ng kanilang karamdaman. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.